Hi Beshies! Share ko lang yung story of my life way back nung buhay pa yung papa ko and kung bakit sobrang malapit ang puso ko sa mga sidecar driver. So let's start. Ikwento ko lang first yung dad ko. Isa siyang seaman. He used to be in the ship when I was young. So way back bata pa ako, nung nandun kami naninirahan sa Cavite, ang nakakasama ko lang is mom ko and sister ko kasi ang papa ko beshies ay nagbabarko. So when I was young, hindi ko talaga na-experience yung mahirap na buhay kasi nga nagbabarko siya and yung mga kailangan namin sa school lahat pinibigay niya. Maayos naman yung life namin before. So hindi ko na-experience talaga yung mahirap na buhay nung bata pa ako when I was in elementary. Until nag-high school ako and yung dad ko umuwi na dito para magstay na sa Philippines. Kasi parang napapagod na rin siya. Mahirap din yung buhay kasi guys sa barko. So, nag-decide si Papa na dito na lang muna siya sa Pilipinas. Nagkaroon kami ng maliit na negosyo, tindahan, tapos nagpipicture-picture siya ng 1x1 and 2x2 and naglalaminate din si Papa. Noon meron kaming maliit na computer siya, parang 3 computers way back when I was high school. Tapos dumating din sa point sa buhay namin na talagang medyo nagipit kami kasi nga si Papa hindi na siya nakasakay talaga ng barko. Though tinry niya ng maraming beses pero dahil nga siya ay high blood guys, hindi na siya nakasakay. And doon na nag-start yung naging kapos na kami kasi nga hindi na nakasakay si Papa. And na-experience ko talaga that time na mabully sa school when I was in high school. Kasi meron si Papang maliit na sidecar. Tapos yung sidecar ng Papa ko guys, beshies, is walang bubong. So nung high school ako, hinahatid niya ako lagi sa school kasi kaya namang sidecar rin yung bahay namin papunta sa school. Kaya namang i-sidecar na. Hindi naman siya ganun kalayo. So for 4 years I think or 3 years, ayun yung ginagamit sa akin panghatid ni Papa sa school. And alam niyo ba, beshes, na experience ko talagang mabuli ng sobra. Like, nandun pa lang ako sa gate ng school, andyan na yung mga bully, nakaabang na sila, like, sumisigaw sila ng sidecar girl. Tapos ako talaga, everyday, takot na takot ako kasi parang naiisip ko, hala, pupunta na naman akong school, mabubuli na naman ako. Ganon. Everyday, natatakot akong pumasok sa school kasi natatakot akong mabully and nahihiya ako kasi nga sidecar lang yung ginagamit sa aking panghatid tapos wala pang bubong. Tapos yung mga classmate ko when I was in high school, sobra talagang may kaya sila guys. Like, mararangya talaga yung buhay nila and parang isa ako talaga sa mga feeling ko parang I feel down kasi nga mahirap lang kami and yung ginagamit ni Papa is sidecar lang tapos walang bubong. Ito na yung nangyari sa kwento. Yun, parang nadadown ako and I feel so bad kasi nga nabubuli talaga ako guys. Nakakawala siya ng self-confidence and parang tinamad na akong pumasok sa school. Though isa ako sa mga top sa school kasi maayos yung grades ko and nalipat din ako sa alpha section which is yun yung mga highest grades sa school. Pero yun nga, lagi pa din akong nabubuli and dala-dala ko yung trauma everyday pagpapasok ako sa school and yung hiya kasi nga sidecar lang yung ginagamit ni Papa na panghatid sa akin and isa yun sa mga masasabi kong days of my life na talagang feeling ko ang baba ko na parang ang baba ko ng pagkatao ko and doon nasukat yung pagkatao ko. Pero
nung dumating na yung college and nakapag-work na ako, si Papa, nagsa-sidecar pa din naman siya kasi tinatry niya pa ding, nung college, nagsa-sidecar pa din siya and hinahatid sundo niya pa din ako nung college. Tapos, nung bandang nakapag-work na ako, yung dad ko guys is namatay siya through heart attack habang nagsa-sidecar din. Parang it was an afternoon na it was February 3 I think. Nakalimutan ko yung date namatay siya. I was in a date that day. I was on my first ever date of my life nung tumawag sa akin yung mom ko and sinabi niya na, actually, ang tumawag sa akin is yung kapitbahay namin at sinabi niya na wala na nga daw si Papa. And sobrang sad kasi nung mga days na yun yung mga days na parang nagkaka-work na ako and yung regret ko is hindi ko siya nabigyan ng maayos na buhay bago siya nawala sa mundo yung dad ko and parang yun, na-experience niya lahat ng hirap bago siya nawala. And sobra kasi ko din kinahiyangan na nagsa-sidecar lang siya dati. And, yun. Kaya, lungkot ako kasi nga wala na si Papa. And noon kasi nagbebenta ako guys ng mga condo. Naalala ko sinabi niya sa akin na, anak, sana pag makabenta ka na ng condo, pwede na akong mawala sa mundo. And, yun, parang, sabi ko, wag naman, ganyan. Pero, kaya, sobrang taas ng respeto ko sa mga sidecar driver kasi marangal yung trabaho nila kahit maliit lang yung kita. And, yun nga, because my dad who passed away used to be one of them na nagsa-sidecar lang nga siya kasi nga hindi na siya nakasakay sa barko guys dahil nga sa high blood siya. Pero I'm proud to say that ang papa ko he was a good person. He was a loving father. He was a loyal husband to us, to my mom. And mapagmahal talaga siya and mapag-alaga. Yun. So, kaya yun, I really have high respect sa mga sidecar driver. And I salute them. I salute them a lot. And malapit ang puso ko sa kanila. And, yun. Actually, kaka-death anniversary lang ni Papa and gusto ko lang yun i-share na I just wanted everyone to know that I have a great father in the past. Though wala na siya. Namatay siya, but he used to be a sidecar driver. And I truly admire him for everything he did for the family. For our family. And I regret na hindi ko siya nabigyan ng magandang buhay dahil nga hindi ako nakatinda ng condo dati. Hindi ako sinwerte sa pagbebenta ng condo and nawala siya na hindi nga na-experience yung buhay na matiwasay. Kaya kayo guys, yun, honor your father and mother and ayun, respect them and love them always and show them love. Yun lang. Love you, Beshi. Sorry for being emotional. But that's the story of my lost father.